Kaya kayo talagang gusto namin mag-outtake Ay, kami. thank you. Because Pero- speaking of integridad, Ay, ikaw yun. Ay, ikaw yun. Salamat po. Minsan ang hirap din, ano? Yun na nga. Hirap Ito, din. totoo po. Same din naman. Hindi naman nagkakalayo ang media and showbiz for that matter and government and politics. Maraming similarities. Iisang ano lang naman tayo. I mean, puro Pilipino naman tayo. So yung mga problema ay business sector, ganun din naman ang problema. Hindi mo naman siya mapaghihiwalay talaga. It's maraming similarities. Kaya kami may bossing. Oo naman. Oo naman. Ng Connie. Oo. Iyan, papakita ko mamaya yung picture natin kay Mama. Sigurado, we love lalo your na yung... mama. Opo. Yeah. Wala lang siyang project ngayon eh. The mayor Okay naman siya. MPRCB also. So she's working with Lala. So she's supporting. Ah, okay. also. Oh, yes. Kamusta? Nice naman. Okay naman. Okay naman. Oo. Tagal ko na rin din hindi nakakausap. Christmas ko pa yata siya last nakita. Dalaw kayo, Mayor. Ganun ba? Sige. Maraming matutuwa. Oo. May mayor mag-birthday si daddy mo. Oo nga eh. 28. Okay. Oo. Next week. Magpo-45 na daw siya. Oh, may appearance ka ba sa ano, sa Bulaga? May guesting ka ba sa E EB? Wala naman. Wala naman. Babati lang. Babati lang. Ay, mahihain tayo sa mga ano. Mga tawag doon. Mga guesting. Yan ang never ko nagawa eh. Nahihiya talaga ako sa mga ganun. Pero kung may wish ka sa daddy mo, Siyempre good health. Una. Yun siguro yung pinaka-importante. Na good health naman talaga siya. Parang mas nagkakasakit pa nga ako. kasi ang sipag mo. Hindi naman, pero siyempre masaya ako. Maganda yung kalusugan ni Papa kahit nasa 70s na siya, di ba? 1954 siya. Ako? Basta ka naman dito sa controversial Pasig City. Controversial. Pero kinaiinggitang Pasig City. Hindi naman kami controversial dito. Ano lang, kumbaga, siyempre kung anong tingin natin, tayuan natin. Kahit minsan, hindi convenient, di ba? Yung mga magagalit sa'yo. Pero kung within, ngayon sa LGU naman namin, siyempre marami rin problema. Pero steady naman kami. Hindi naman ang problema, hindi naman sa pamilya pa lang, hindi na mauubusan ng, sa personal pa lang, hindi na mauubusan ng problema, eh, di ba? Ano pa kaya yung isang buong LGU, di ba? Dami talagang challenges every day. Pero okay naman. Kaya naman natapos Gandang yung- progress, mga flagship projects. Yung City Hall mo na. Oh, yung new City Hall, 2027. So, malapit na. Malapit na pala. Bilis, no? Bilis, no? Kala ko 3 years pa. Hindi, kasi ang kontrata ng 2 years lang. Mm. And yung 2 years includes the design process. Design and build siya eh. Bilang ano question nyo? Nang Issue. isa lang naman yung nag-question doon. Kilala niyo naman kung sino. Oo, Nandun na hayaan mo na. Oo. Kita niyo yung mga computation nila eh. Wala naman naniniwala sa computation nila ngayon. di ba? Correct. Ito naman yung ginagawa namin. Confident kami kasi yung una kong ginawa, kung papansin niyo first term ko, tapos naabutan din ng pandemic, so hanggang middle of hindi ako nag-big infrastructure projects. Talagang iniwasan ko. Kung ano lang yung kailangan na hindi maiwasan, yun lang. Pero general rule, iniwasan ko sa first years ko ang big infrastructure projects. Kasi nilinis talaga namin. Hindi ako confident kasi alam ko yung nangyayari noon. Alam naman, open secret naman yan di ba? Ngayon, alam na ng tao kung ano talaga yung nangyayari sa gobyerno. So, iniwasan yan, big projects. Tapos, nung medyo, Nakakaipon-ipon na. hindi naman sa nakaipon, kundi nalinis na yung proseso, confident ka na wala na talagang kickback yan. Kaya na natin bantayan yung quality also, na kung 1 million yan, 1 million talaga. Kung 1 billion yan, okay lang, mahal, pero totoong 1 billion. Alam mo, kita mo kung saan napupunta. Yun na naman importante. May project kasi na mapapagawa mo ng 50,000, may project na mahal. Pero ang importante, totoo siya. Yun naman yun. So ngayon, medyo confident na kami.
hindi pa rin ako mahilig talaga sa big infra projects. Pero minsan may necessities eh. So halimbawa, City Hall. Kailangan maayos yung City Hall mo kasi nung hindi ko alam kung sino sa inyo nakapunta dun sa old City Hall. Kami naman wala. Lahat naman kayo, 'di ba? Kakabahan kayo eh, 'di ba? Kasi hindi na pantay-pantay yung sa 8th floor noon, 'di ba? Yung pagpapasok ka sa isang wing, ganito yung gap eh. Tsaka yun na siya ever since. Sinemento na lang siya para may ano. Yun talaga eh. So nakakatakot. Mayor taga-Pasig din siya. Opo, taga-Pasig kayo. Okay. Ang swerte niya. Di ba talagang ano, nakakatakot. So nung pinatingnan na sa mga engineers, sabi, ano na yan, i-demolish nyo na yan. In fact, ako, conservative ako. Hindi naman ako engineer o ano. Hindi rin naman ako contractor. Hindi naman ako eksperto dyan. So, nagtatanong ako. Nung ako, gusto ko una, retrofit muna natin. Baka mas mura. Pero sabi sa akin ng mga kaibigan ko, engineers, and even sa yung mga nagpa-private construction, marami naman tayong mga kaibigan na mas magaling sa ganyan. Out of 100 plus na tinanong ko, engineers, architects, even businessmen, yung mga nakapagpagawa na ng building, Hindi. kahit isa sa kanila walang nagsabi na retrofitting. Sabi, sige, budgetan niyo yan ng 1 billion. After 1 year na nagpapagawa ka, manganganak yan. May makikita na, ay, ito pa pala yung kailangan gawin. In the first place, wala kaming blueprints ng building. Walang as-built plan. Hindi. Hinalungkat namin ng engineering, building official, wala. Walang na-turnover sa amin na as-built plan. Wala. Plano, pero baka nawala. Wala talaga. Hindi. Hirap naman manisi na hindi mo alam, di ba? But ayoko naman mag-speculate na. Basta wala siya. So, gumawa na lang kaming plano na ano. Pero medyo malaki siya. It's a 9 billion peso project. Pero ang floor area naman nun ay nasa 66,000 square meters, parang gano'n. Baka mali yung number na masabi ko. Basta malaki siya. Malaki siya. Huwag nyo na lang gawin headline. Baka mali yung exact number. Basta 7 plus roof deck plus plaza. So, and then yung number na yan, hindi lang siya actually construction lang. Kasi kung construction lang yun ng building, medyo mahal yun. Pero kasama dun yung fit out. Usually kasi sa gobyerno, tina-chop-chop. Para hindi mahalata na gantong kalaki, sasabihin, phase 1, ano muna, structural. Phase 2, Oo nga, ganyan nga. electrical. Phase 3, ganun. Ang dami ko nang naabutan ko, ganyan yung mga project. Pero pag Tapos, pinagsama-sama mo na yun. pag pinagsama-sama, mas malaki pala. Oo, hindi lang halata. Kami, sabi namin, hindi, baliktad gagawin natin. Kahit yung mga traditionally hindi sinasama, isasama natin. Yung mga gagawin, chop-chop dapat yung mga, ibig sabihin, kailangan, pero usually ibang kontrata, pinagsama-sama namin. Para alam ng tao kung exactly kung magkano yan. Kasi it's the biggest project in Pasig history. Wow. So, gusto ko, extra transparent. Kung baka kung i-level of transparency na required sa gobyerno, ito, kami, tinatry namin, mas mataas ng konti. Itong project na to, dahil biggest siya, extra transparent siya. So, pwede niyong tingnan, pwede niyong... I-check out. Oo. Very transparent. Nakakabuklat, kita mo lahat kung ano yung nangyayari. So, Sabi- extra Pero syempre, when you're transparent, mas open ka rin sa... mas vulnerable ka sa criticism. But, for me, that's part of our work. Walang masama na kinikriticize kami. Hindi siya convenient, hindi siya... Sino ba naman nag-i-enjoy pagka... Di ba? Pag sinusuri yung ano yung ginagawa mo. Siyempre, hindi siya komportable. Pero kasama yun sa trabaho ko. Sa trabaho namin, as an LGU, using people's funds, okay lang. Not everyone will agree. Pero, kaya kong sabihin, mata sa mata, kahit kanino, kahit sino magtanong, kaya ko sabihin na, ito yung pera, dito siya napunta. So, you can agree or disagree, pero alam mo kung saan. Kesa, ito mo naman yung nangyayari ngayon, di ba? Talagang
hindi man natin nilalahat kasi marami rin naman akong naano sa gobyerno na maayos. Gusto rin gumawa ng tama. Pero yung punto lang kasi natin is makita na natin kung ano yung systemic eh. Kaya kailangan, kumbaga ko ito yung nakasanayan, gusto mong pumunta sa mas maganda, kailangan medyo extra yung push. Hindi yan mangyayari na ano eh, yung natural lang. Mayor, obviously talaga naman you set a very good example in terms of good governance, no? And syempre ngayon parang marami nag-aabang ano ba ang next move talaga ng Mayor or may may nababalita na Wala naman. you're not going to run muna. Mayor, Magduduro siya sa amin. yeah. Mayor, una po, sa tingin mo ba handa na rin ang iiwanan mo like say ang Pasig or yung nasimulan mo ay mapagpapatuloy and then Tingin ko next, naman. ano yung walang pressure kasi grabe yung clamor talaga sa iyo. Kahit sa pinaka-higher position kung pwede lang. Ako wala sa radar ko yan, wala sa iniisip ko. Ang importante sa akin kung ano yung mga nasimulan dito na lalo na sa mga long-term reform. Kasi yung project, madali naman mag-project. Pero yung mga long-term reforms sa pag-aayos ng gobyerno, paglilinis, and yung mga efforts towards efficiency of governance and service, people's participation in governance, yung mga hakbang namin doon, yun yung gusto kong siguraduhin na institutionalized siya. Ibig sabihin, di siya nakasentro sa tao. Kundi, kahit mapalitan yung mayor, 2028, bago mayor mo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Hindi pa kami kahit tanungin mo mga politiko dito, hindi pa namin napag-uusapan yan sa Pasig. Hindi kami mahilig sa ganyan eh. I believe it will come, diba? We'll cross the bridge when we get there, so to speak. But what's important is, ngayon, nilalatag natin yung pundasyon para sa mas maayos na paggogobyerno bukas. And I'm confident that we have made really big steps towards that. Hindi naman perfecto, wala naman ganun, di ba? Pero yung mga ibang ginagawa, kunyari, budget process, kasama namin yung civil society organizations, yung mga homeowners associations, NGOs, sector-based groups, urban poor, pati mga TODA, i-invite namin, nakakapagbigay sila ng input, pwede nilang i-critique yung ginagawa na yung budget process, pwede sila magbigay ng input. Minsan may mga project nga na sila na yung nagpo-propose, sila gumagawa ng activity design tapos na-approve. So, yung mga ganung ginagawa namin, nag-create siya ng demand for better governance. And I believe that that will translate to a better future. Ibig sabihin, mas maayos yung proseso mo eh. So, yun ang importante. Na yung mga reforms, yung changes, hindi nakasentro sa akin. Kundi, talagang institutionalized siya. Long term dapat tayo nag-iisip. Kaya nga, gusto ng maraming Pilipino, magawa mo yan, hindi lang sa Pasig. Sa buong Pilipinas. Kayo naman. On a bigger scale. So may plano ka ba, Mayor, kung step down mo here, meron ka ng, magtuturo ka sa Ateneo, tama ba? Hindi ko naman alam kung kukunin nila ako. Marami akong plano sa buhay. Hindi lang naman, Personal na. nabanggit nyo na rin yung pagtuturo. Pero siyempre marami din akong gustong gawin. Hindi man sa Mag-ano ganun. muna, step away muna from the public service. Politics lang naman yung ano. Ibig sabihin, hindi ako tatakbo, di ba? So, wala akong plano tumakbo or what. Kahit ibang position, parang tingin ko, hindi... Seasons naman ng buhay. So marami akong gustong gawin din na hindi ko magawa ngayon. As mayor kasi, ang batas kasi, sabi sa batas, pag mayor ka, yan lang ang pwede mong occupation. Bawal ka magkaroon ng kahit anong ibang trabaho pag mayor ka. Ibang positions pwede. Pag konsehal, pwede may ibang trabaho. Ano yung top 3 na Congressman gusto pwede. mong Pero gawin pag ba? ano, Pag hindi ka na mayor, ano yung top 3 gusto mong gawin? pag gusto ko pa rin sanang pwede yung pagtuturo, gusto ko talagang gawin yan. But may mga iba pa, like may mga gusto akong pag-aralan din. Again, limited yung oras ko ngayon. Mga advocacy work din. Without going into details muna, para hindi ma-preempt.
minsan pag masyadong yun yung hindi natutuloy, di ba? Pag, Mayor, Yung pag parang more ano, on public service pa rin ang gusto mo talaga. oo. Okay, whether I'm in government or outside government, talagang ano pa rin naman. Hindi ako lalayo ng field. Lighter note lang, Mayor. Alam ko, saan ka mas na-pressure? Yung ang daming clamor sa'yo to run for a higher post or or yung ang daming naghihintay pagdating sa personal na limelight ni Mayor. Hayaan mo na yun. Basta ako, hindi kasi ako madaling ma-pressure sa kahit ano. So I think, given my position now na mayor ako ganyan, for the most part, it works to my advantage. Kasi hindi ako nadadala ng, di ba? May pressure na ganyan, o kailangan may ganito, kailangan ito yung gawin. Basta nakalinya lang tayo, diretso lang. Hindi ako. Kaya bilang sa bahay. Basta kung ano lang tingin kong tama, anong gusto ko. Hindi ako masyadong nape-pressure sa ganyan. Pag hindi ka na Minsan mayor. natatawa, minsan naiinis, di ba? Pero hindi ako masyadong May bago ka ng cellphone, Mayor. wala. Pag hindi ka na mayor, may time Maayos ka naman na yung for that. Pag hindi ka na mayor. Pero hindi mo binanggit yung sa yung gusto mong gawin eh. Ayoko na muna kasi i-detalye kasi Okay. baka hindi matuloy pagka... Pero, Malalaman mo rin yan. Mayor, when are you transferring sa bagong? 2027. So, Yun ang showbiz headline. Sa Metro Manila Film Fest kasi offered you to be the host of this year's Metro Manila Film Fest. Masabi mo daw, okay ka daw eh. Pero sabi mo sana bagong City Hall. Oo. hindi naman, kasi, okay lang naman sa amin kasi nag-rotate naman yan sa 17, sa lahat ng LGUs sa Metro Manila. But it's a little difficult for us right now with all of the movement. Yun naman talaga yung dahilan ko. Nakiusap ako sa MMDA, baka pwedeng 2027. i-defer muna na kahit isang taon para kasi dami na naglilipat kami, 'di ba? Nagko-construction kami. Nandito kami sa temporary office. Na maayos naman yung temporary office, but still it's a temporary Parang hindi temporary, Mayor. Oo nga. lease lang to, Meron pa. lease lang. Lease. Lease lang. Pero yun nga, ang daming movement, ang daming nangyayari. Wala rin kaming magagandang venues. Kasi halimbawa, yung tanghalang Pasigenyo, hindi ko pa siya maparenovate kasi yung harap nun ginagamit na temporary office. Dahil nga ginagawa yung new City Hall. So, hindi siya masyadong conducive ngayon for having events. Kung kailangan ng theater or kung ano mang event venue ang kailangan, wala talaga kaming space din. Wala kaming venue. So, pumayag naman si chairman na wag muna. Tapos next year, baka mas Pagtapos maganda na yung venue namin. It will be the best city hall daw in the Philippines. Ayoko naman magsabi ng gano'n. But it will be good, definitely. Saka ano yan, ang target kasi namin, it's a city hall that will last for 100 years. It sounds unbelievable, but we'll make it happen. So medyo green din siya, sustainable. Yes. Pati yung mga bintana, lahat pinag-aralan kung paano, yung flow ng hangin, yung wind flow, disaster resilience, it has to be earthquake proof. Actually, yung yung mahal din sa kanya, yung pagiging earthquake resilient niya kasi ang old City Hall area, yung poblacion Nasa ano ba siya? area, Nasa liquefiable, hindi naman siya sa fault line mismo, but malambot yung lupa. In fact, nung nag-soil investigation kami, nung nag-soil test na, edi, syempre bababa ka, hanapin mo yung matigas na lupa, di ba, yung bedrock. Baba, 20 meters, 30 meters, 40 meters, nasa 60 meters na sila, malambot pa rin. So nagbago ng design. So may mga state-of-the-art base isolators kami nagamit, and then maganda yung engineering design. So actually, ang concept niya, may base isolator ganyan, di ba? Parang nakapatong ka. So pag may earthquake, gagalaw yung ilalim, pero yung building
halos hindi mo makikita na gumagalaw. In fact, pag nasa loob ka, Parang board siya. di ba usually pag nasa building ka, na 6th, 7th floor, may konting di ba nararamdaman mo na. Ito, mas mararamdaman mo pa yung earthquake pag nasa labas ka. At least yun yung explanation ng mga engineers sa akin. Filipino Malalaman engineers. natin. Mga Filipino naman engineers natin. Magagaling din ng yung consortium na nanalo dun sa project. And then of course, we have our in-house also to do. And then I always ask friends, yun, libre na lang na consultation kung tama ba yung ina-advise sa akin. Siyempre, kailangan na rin tayo, sigurado. No. Money and bossing, supportive, very supportive sa'yo. Yung nalaman nila yung decision not to run muna, ano yung naging wala. ano nila? Actually, wala naman Mas silang masaya ba sila na ayaw not running dahil maalam nilang mas mabibigyan mo na attention ngayon sa Oo. sarili mo? Alam mo, hindi ko alam. Wala naman silang sinabi sa akin. Pag nagkita kayo, Sige po, tatanong tanungin niyo po sila. Definitely. Hindi ko, magandang tanong yan. Hindi ko, parang never namin napag-usapan actually. Sabi ni Vic, bagay ka daw maging presidente sa mga susunod na taon. Siyempre, ang ama, believe sa anak. Ganun ba yun? Magaling ka na talaga eh. Ikaw naman talaga ang hinuhope namin. Ako naman. Hindi namin nakikita. Yeah, salamat, pero hindi. Ilang beses ko na Hirap sinabi isipin sa'yo, yung ganun. Mayor, I'm sure di mo naman na ikaw talaga ang aming pag-asa. Hindi. Ang pag-asa ay lahat tayo humilos ng maayos. Hindi pwedeng nasa isang tao ang pag-asa. Nasa atin lahat ang Pero iba pag-asa. kasi pag ang leader, ayan. Talagang pinressure mo ka na Mayor. Mag-o-taking na kaya tayo. Para... Lalo na Mayor, bakit Aba. lalo kang kapaka-fresh mo ngayon, lalo kang gumagwapo. Parang inspired ka, Mayor. Hindi naman. Naliligo lang umaga. Ganun. Hindi ko naman kami Wala. Wala. Sa tingin mo ba meron yung ganyan? Kasi Baka maano. last na Mayor, Bieber fan ka ba? Napansin ko sa Hindi, stories hindi. mo, puro Bieber ang songs. Hindi naman, lang. Napanood ba yung Coachella niya? Katuwaan lang. Hindi ko nga napanood pero well, may mga Nakita mo clips, na mga clips lang, mga clips. Nakakatuwa lang. Sabi ko, puro Bieber songs na ginamit niya. I love Wala it. lang naman yun. Wala lang. Thank you, Okay, Mayor! thank you. So, tayo po tayo at